Bago magsimula ang game ng Lakers at Knicks, nagkaroon ng banner ceremony. Ito yung in-season tournament championship nila. Tulad ng sinabi dati ni Kobe, NBA championship lang ang nilalagay ng Lakers doon at base din yon sa policy ng franchise. Ang naunang report pa dati, ilalagay yon sa ibang part ng arena na nakahiwalay sa mga NBA championship ng Lakers. Maliit lang yung banner na yon ng Lakers kung titingnan, pero nakahilera yon sa championship banner ng Lakers. Hindi naging maganda ang response ng mga fans doon at mapapansin nyo kung saan part pa nilagay yon. Kasama nila yung Minneapolis Lakers dati na banner. Alam din ng mga writer na hindi gusto ng mga diehard fan ng Lakers yung pagkakalagay ng banner dahil nilalagay nilang wording sa kanilang mga write-ups, polite cheers. Yun din kasi ang less prominent or hindi magandang spot na maglagay ng banner dahil mostly ang makikita mo talaga sa itaas ng arena yung championship banner na sa Los Angeles. Kahit si Austin Reeves dati, yung mga interview niya, parang hindi siya pabor na ilagay yung banner doon. Mapapansin mo yun dati. Sinabi rin niya sa mismong araw kung saan nga itinaas ang banner na yon. Cool part pa rin na manalo nun, pero tapos na kasi yun at focus na sila sa regular season. Hopefully makapag-raise sila ng another banner bago matapos yung taon. Si Charles Barkley naman sinabing iro-roast niya ang Lakers lagi sa national TV kapag nilagay nila yung NBA Cup Championship banner. Sinabi pa noon sa mga write-ups, since nilagay ng Lakers yung banner na yon ay nawala ang winning mentality ng franchise na naiwan pa kay Kobe dati since mag-retire siya, nawala ang ultimate goal ng team sa championship, yung culture nila at tradition na manalo. Kahit si LeBron makikita mo yung muka na parang walang pakialam doon sa banner dahil umalis din agad siya sa pwesto habang nasa ceremony pa at paghahandaan niya yung game sa Knicks kung saan naman natalo doon ang Lakers. Nakapagtala naman si LeBron ng kanyang 109 career triple-double, 25 points, 11 rebounds at 11 assists. Si Anthony Davis naman 32 points, 14 rebounds. Si Austin Reeves nasa 20 points. Sa Twitterverse doon talaga maraming comments. All-time troll job ang ginawa ng Lakers doon. Embarrassment sa franchise, mas okay pa sana kung Clippers ang nanalo ng NBA Cup. Sa game ng Raptors at Hornets, hindi nakapaglaro doon si Miles Bridges sa Toronto. Siya pa yung third leading scorer ng Hornets ngayon na merong 19.7 rebounds at 2 assists per game. Sa report kasi hindi siya pinayagang pumasok ng Canada dahil si Bridges ay merong 3 taong probation dahil na rin yun sa naging kaso niya sa dati niyang partner. Since wala pa si LaMelo sa kanya, outnumbered doon ang Hornets. Si LaMelo kasi wala pang timeline sa ngayon tungkol sa kanyang injury pero nasa process na rin siya ng conditioning. Marami na kasi mga players ngayon na nasasangkot talaga sa mga issue. Malamang tapos na rin yung kay Josh Giddey. May pumalit naman si Anthony Edwards. Fantastic season para sa kanya at sa Minnesota. Lumabas kasi yung isang DM regarding sa kanya at doon sa pag-abort. So binago ko yung mga wording, mahigpit sa akin yung FPTYT. Nagbayad di umano si Edwards ng 100k sa isang model na naging karelasyon niya na nabasbasan pa niya para alisin yung laman. Tinatarget ng mga activists yung Minnesota Games dahil sa team owner nilang si Glenn Taylor. May mga activists kasi para sa mga animals doon. Si Glenn Taylor, meron kasi siyang malaking enterprise ng poultry. Dahil naman nadawit si Anthony Edwards sa panibagong trend ngayon, pwede siyang magamit naman ng mga pro or payag sa abort sa US. Meron din naman mga against. Sa ngayon, wala namang sinasabi ang NBA so far regarding sa naging issue ngayon ni Anthony Edwards. Sinabi rin ni Anthony Edwards sa kanyang statement, inaayos nila yun privately at personal matter yun. Hindi rin naman siya magko-comment regarding dun.